What we want is the cancellation of the permit dahil hindi po kami titigil. Ayaw po ng Dupax del Norte ang mining doon. Muling nanindigan si Florentino Dainos sa pagkontra nito sa pagmimina sa Dupax del Norte. Ito'y sa pagharap niya sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government noong February 23 patungkol sa iba't ibang pagmimina sa probinsya ng Dupax del Norte. Dito kinwestiyon kung papaanong nakakuha ng exploration permit ang Wogal Mining Corporation sa DENR nang walang FPAC o free, prior and informed consent ng mga apektadong komunidad. Ayon sa mga residente, higit 2 taon na ang nakalilipas nang maghain sila ng pagtutol para pigilan ang mining exploration sa kanilang lugar. Okay. Is it true na yung listahan na present ng Wogal Corporation sa MGB as basis for the issuance of the exploration permit ay palista para sa pakain? Tama ba yun? Hindi po namin alam yan, Mr. Chair. Any representative from the DNR? Yes. Did you issue an exploration permit in favor of Wogal? Depensa ng MGB dumaan umano sa posting, publication at radio announcement ang aplikasyon bago aprubahan ang permit. Mr. Chair, yes, I did. I signed the exploration permit in August of 2025. Okay. That is after the company went through the entire process of applying for an EP back in 2022. It went through a posting, publication, and radio announcement for which we would have acquired at that time any adverse claims against the project. Talagang tama yung privilege speech ni Senator Erwin na talagang na-bypass yung local government unit ng Dupax del Norte. Samantala, ayon kay Nueva Vizcaya Representative Congressman Timothy Cayton, na ipaabot naman umano sa publiko ang aplikasyon ng kumpanya. It's a notice to the whole world. Hindi lang sa munisipyo, I think even the barangay. And it's published in a newspaper of general circulation. We are waiting for a comment or somebody who will object. But then again, a week after, I've received any objection. Pero ayon kay Attorney Ryan J. Rosette ng Legal Rights and Natural Resources Center o LRC, hindi sapat ang simpleng posting at publication para masabing mayroong konsultasyon. The IRR, Section 23 of the Implementing Rules and Regulations of the Mining Act specifically mandates that there should be consultation, to follow the consultation and approval procedure under Section 26 and 27 of the Local Government Code. Now, I don't see, by any stretch of the imagination, how the posting and publication can equate to that, which would justify the implementation of activities. Lumabas din sa pagdinig na hindi Wogal Mining Corporation ang unang kumpanyang nagsagawa ng exploration sa lugar. Ayon sa MGB, may naunang exploration activities noong 2023 at 2008 pero hindi ito nagpatuloy. Wala po ako nakitang of economic value. Walang, ilan yung mga nag-explore na doon? Ilang mga kumpanya nag-explore? Dito po sa lugar na pinag-uusapan po natin, yung naalala ko lang po, eksakto lugar. MTL Philippines lang po ang meron back in 2003. Mr. Chair, let me clarify that one. There was indeed an exploration application, not that the same area, pero doon po sa Yabbi, wherein we also, and I initiated also the opposition against that. And fortunately, hindi po tumuloy itong si Royal Mining Corporation po. During the 2008. Yes. Sa pagtatapos ng pagdinig, muling pinagtibay na hanggat epektibo ang temporary suspension ng MGB DENR sa exploration ng Wogal Mining Corporation, magpapatuloy din ang pagbabarikada ng mga residente. Last Saturday, nagdagdag na naman po kami ng barikada dahil gusto po nilang ilabas pa rin yung mga samples which is already against the order of MGB that it should be, all activities should be Kahit stopped. na nag-issue ang DNR ng temporary suspension, may barikada pa rin? Yes, Mr. Okay. Chair. Kung miminahan po uli kami, ano na po ang mangyayari sa lalawigan ng Nueva Vizcaya? Nueva Vizcaya is declared as the watershed haven of Region 2. Matagal na po iyan. So sana naman po respetuhin po ito na kinikilalang forest reserve
watershed haven. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang Wogal Mining Corporation dahil umano sa kakulangan ng kahandaan para sa naturang hearing. Ipagpapatuloy muli ang pagdinig sa March 3 at inaasahang dadalo na ang kumpanya para bigyang linaw ang mga aligasyon. Lalo pat sa kabila ng temporary suspension order ng MGB-DENR, may mga ulat na nagpapatuloy pa rin umano ang exploration activity at ayon kay Congressman Cayton, nasa 5 butas na raw ang nahuhukay ng kumpanya. Vanessa Bugtong, RNG News.